Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin na sa Bangag, Pilipinas, legal na po ang vote buying mga idols. Imagine inalaw ni Comelec na mamahagi ng ayuda habang kasagsagan ng eleksyon. E di binigyan lang nila ng excuse ang mga pulpolitiko na mamigay ng ayuda aka vote buying sa mga botante. Di ba mga idols? Tama. Kaya nga po di ko makakalimutan paalalahanan ang ating mga kababayan na makakatanggap ng ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Tama. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, huwag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Tama. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? Tama. So pag nagawa po nating lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. Gaya na lang ng sinasabi ng numero unong magnanakaw sa House of Representatives na si Romualdez mga idol, si Ayuda King. Ang bawat piso daw sa pondo ng taong bayan, sisiguruhin daw nilang ito'y magagamit ng wasto. Ha? Sure ka na sa paayu-ayuda nyo magagamit yun ng wasto? Ang pondo na yan, boss. Eh ang ayuda na yan, wala pa atang 1 week na consume na ng mga beneficiaries nyo eh. Tama. Di ba? So ano na after that week, nga na naman sila, di ba? Nakatulong kayo pero pangtawid lang nila yan nang wala pang 1 linggo, boss. Yun na yung nakatulong kayo. Eh kung binibigyan nyo ng trabaho ang mga tao, edi sana may lifetime income sila, di ba? Tama. Kaso wala eh. Hindi nag-iisip ang mga hint na to eh, no? Ang alam nyo lang, paayu-ayuda lang eh, no? So kung ang taong bayan kaya ang tatanungin, nagamit ba nila ng tama ang pondo ng taong bayan kung puro lang sila paayuda? Kaya nga naging na tayong ayuda capital of the world dahil kay Romualdez eh. Or should I say dahil sa Bangag administration kasi imposibleng walang kinalaman si Bangag yan. Di ba mga idols? Tama. Siguradong meron yan. Eh wala rin utak yun eh. Kaya siguro hanggang ayuda lang din ang alam niyan tulong sa mga tao. Di ba? Ang bawat piso daw sa pondo ng taong bayan ay pinaghirapan ng bawat Pilipino. Tama. Totoo yan. Kaya bakit sinasayang nyo sa panandali ang tulong sa mga nangangailangan, di ba? Wala pang 1 week, ubus na yung pinang-akap nyo sa mga taong tinulungan nyo kuno. Pero kung trabaho ang binibigay nyo, di sana may stable income ang mga taong yun, di ba? Kaso wala eh. May hina talaga ang mga utak ng mga nasa gobyerno eh. Ang hihina ng imagination at political will to solve the unemployment problem in our country. Tama. Kaya nga minsan iniisip ko, sa maling tao talaga nabibigay ng Diyos ang mga posisyon sa gobyerno. Kaya ang ating bayan ay nagkakanda leche-leche at nagmamala impyerno. Tama. Di ba?
At sisiguruhin daw nila na ito'y magagamit ng wasto at may direksyon para sa pakinabang din ng taong bayan. Oo, panandali ang pakinabang. Diyos ko Lord, bangag admin na to no? Hanggang ayuda lang ang limit ng utak para resolbahin ang kahirapan ng taong bayan no? Tapos para masabi na mababa ang unemployment rate ng bansa, isasama nila lahat ng mga miyembro ng tupad sa mga employed. Eh di wow, di ba? Kaya nga di ba meron nakapagsabi sa kanila na kahit daw isang araw ka lang magtrabaho, ibig sabihin daw nun employed ka. Buset na yan. So kayo guys, tama ba si Romualdez? Or sadyang may tama lang talaga ang utak niya? Kaya nga guys, nagkaroon ng memes na to Yung bumangon ka na at kumayod daw para sa akap ni Tamba. No. Mali yan mga idol. Paano kumayod para sa akap? Wala namang ginagawa yung mga nakakatanggap ng akap, diba? So ang tamang sabihin ay bangon na at pumila ka na, may akap ka na. Dingi, diba? So sakali man na hindi alam ng ating mga kababayan ang status quo natin sa ating bansa ngayon, hayaan nyo pong ipaalala ko kada video ko ang mga kasalanan ni Bangag na pilit nilang kino-cover up hanggang ngayon. At ang unang-una nga pong kasalanan ni Bangag ay yung pagpapa-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bangag sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya. O yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. Di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin napapaslang, ngayong panahon ni Bangag panay inosenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapaslang ng mga kriminal at durugista. Imagine that? Dun pa lang wala ng continuity. Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiya na yan, no? Budol Israel. Pang-apat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po siya nasa Malacanang complex na rin. Imagine that? Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni Romualdez sa Kamara from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yun. Tama. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng Kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayo nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bangag Administration. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron Wala namang control. Diba? Diba? Pangsyam na kasamaan ng Bangag Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan? Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito, na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO?
Lotohan o lokohan? Linawin nyo 'di ba? Pang-sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo no? Iba talaga pag kontrolado ang kongreso no? Shout out sa'yo, Romualdez. Pang-11, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? Alang hiya na yan, no? At ang pang-12 ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong kino-cover up. Tama. Make sense, 'di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng Bangag administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactic circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bangag mga idol dahil ang top 13 sin ng Bangag administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng Bangag administration ay yung pag-zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bangag ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdez at ng mga puppet nito sa kamera. So yan na po ang top 15 sin ng Bangag administration mga idols. So gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kada video ko I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. Tama. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto
sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga iko-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So bilang finale ng video na to mga idol, may simple question po ako sa inyo. Kasi po may nag-message po sa akin Pabor ba kayo guys na ang mga paayuda daw ni Romualdez ay para lang daw sa mga tamad at palamuning Pilipino? Kasi guys, asar na asar yung nag-message sa akin sa kapitbahay niya na kahit daw tamad at palamunin lang ng kanyang magulang basta barkada ng tagalista sa akap at tupad ay maisasama na daw. So para lang ba daw talaga sa tamad at palamunin ang mga paayudang ito ni Natamba, mga idols? Ako no comment ako dyan. Kasi ako never akong umasa o nagpalista sa mga paayuda ng mga representante ng probinsya namin dito sa amin. So di ko alam. Basta ang pagkakaalam ko, yung mga ayuda na yan ay para sa mga poorest of the poor nating mga kababayan. Pero kung ang basihan ng pagiging benepisyaryo niyan ay kung tropa mo si tagalista qualified ka na kahit hindi ka naman kabilang sa poorest of the poor, isang napakalaking kabalbalan pala ang programa na yan kung ganun, di ba? Kasi dapat para sa lahat yan ng mga poorest of the poor natin mga kababayan. Basta't kasama ka sa sektor na yan, dapat qualified kang malista sa AKAP, AX, or tupad na yan. Di ba mga idols? Tama. So napakalaking foul words na sabihin para lang daw sa mga tamad at palamunin ang mga ayuda na yan ni Tambaloslos. Di ba guys? For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.